Tao po! May tao ba dyan? Ilang beses ka ba dapat sabihan na hindi ka pwede rito sa loob? Buwisit ka! May teacher pa ba doon? Alam mo bang bukas ang ikatlo mong mata? Bisita ni Ma'am. Magandang araw po sa team na nasa likod ng kwentong Takip Sinim at Sityo Bangungot. Sa inyo na rin po, Miss Anne, at maging sa lahat ng mga nakikinig. Hindi ko po masabing avid listener na ako ng channel ninyo. Ang totoo po kasi, wala pang isang buwan mula nang magsimula akong sumubaybay sa inyo, Miss Anne. Tawagin niyo na lang po akong Jason. Hindi ko tunay na pangalan. 45 years old at kasalukuyang gwardya sa isang bangko dito sa Caloocan. At kapag natatapat na panggabi ang duty, kwentong Takip Silim ang pinakikinggan ko. Asawa ko po ang nag-introduce sa akin ng channel na ito. Noong unang beses na makapakinig ako ng kwento ninyo, ay talaga namang nagandahan ako sa mga istorya at karanasan ng mga nagpapadala ng liham. Kaya naman, nahikayat akong ibahagi rin ang di malilimutang experience ko noong ako ay bagitong gwardya pa lamang. Year 2006 po iyon. 28 years old pa lang po ako. Sa unang pagkakataon ay na-assign ako bilang gwardya sa isang kilalang elementary school sa Quezon City. 6:00 ng umaga nagsisimula ang duty ko at natatapos naman ng 6:00 din ng hapon. Si Kuya Broom, isang senior officer, ang una kong nakasama sa duty. Siya na rin daw lagi ang makakasabay ko ng schedule. 2 kasi ang gate ng paaralan kaya kailangang 2 rin ang naka-duty na security guard. Sa kanya ako ibinilin ng agency. Mas matanda siya sa akin ng halos 10 taon at matagal ng gwardya sa nasabing paaralan. Kaya naman, Chief ang tawag ko sa kanya. Oh, medyo tandaan mo na lang yung mga mukha ng ibang teachers ha. Lalo na yung principal, si Mamoneda. Pero nakakotse naman yun pag dumarating. Tandaan mo, Kia Pride na puti. Copy, Chief. Mamaya pagkatapos ng klase magra-round tayo. Ituturo ko sa iyo yung mga patayan ng ilaw, pati yung mga breaker para kapag nagka-problema. Madali lang naman yun, ikaw pa. Salamat, Chief. Tahimik mo naman. Huwag ka mahihiya rito, Brad. Enjoy naman dito. Mababait din mga estudyante, walang pasaway. Pati mga teachers. May crush nga ako rito eh. Atin-atin lang ha. Crush ko si Ma'am Sanchez. Ganda yun. Kaya Ma'am Ganda ang tawag ko sa kanya rito eh. No, siya. Nag-almusal ka na ba? Nakapagkape na, Chief. Kape lang? Sige. Mamaya kapag nakapasok na lahat ng estudyante, mag-almusal tayo. May pandesal ako ron sa pantry, saka peanut butter. O, tiyan ka lang muna ha. Magra-round lang ako. Mamaya, ililibot kita rito. Relax ka lang muna dyan. Okay po, Chief. Salamat po. Mabait si Kuya Broom sa akin. Bukod sa pagpapakilala niya sa akin sa 3 pang gwardya na kasamahan namin, pinakikilala niya rin ako sa mga kaklose niya na guro sa eskwelahan.
Lalo't ako ang inassign sa entrance gate. Tinuturo niya sa akin ang mga dapat kong gawin sa duty. At gano'n na rin kung sakaling ma-assign na panggabi. Sadyang may pilyong ugali lang talaga siya. Madalas nga niyang mabanggit ang crush niya raw na teacher na kung tawagin niya ay Ma'am Ganda. Na kapag nagkaroon daw ng pagkakataon ay ipakikilala niya sa akin. Tanghali noong araw na yon, Miss Anne, isang matandang babae ang dire-diretsyong pumasok mula sa binabantayan kong gate. Palagay ko'y nasa mahigit 60 anyos na ito. Inagapan ko naman ito na tuluyang makapasok at magalang na tinawag. Mabait naman ang matanda. Nakangiti pang ang bumati sa akin. Excuse me po, Inang. Sino pong kailangan nyo? Bago ka lang ba dito, iho? Opo, pasensya na po ha. Kailangan ko pa rin po kasi talagang alamin kung sino yung mga pumapasok. Ayos lang. Maghahatid lang ako ng pagkain sa anak ko. Ganun po ba? Ano po bang grade ang anak nyo? Ay, hindi, iho. Teacher dito ang anak ko. Si Didit. Okay po. Pasensya na. Ma'am Didit po, no? Oo. Ayos lang ba? Yun po ba si Ma'am Sanchez? Ma'am Sanchez? Ay, oo. Siya yun. Okay, sige po. Wala pong problema. Saglit lang naman po siguro yan. Oo naman. Saglit lang ito. Salamat ha. Ihahatid ko na ito at baka gutom na si Didit. Sige po, sige po. Saktong wala noon si Kuya Broom sa pwesto niya sa exit gate, Miss Anne. Nasa pantry siya ng opisina dahil siya ang unang nakaschedule para sa lunch break. Kaya hindi ko makukumpirma kung totoo ang sinasabi ng matanda. Nang banggitin nito ang pangalan ng teacher na hahatiran niya ng pagkain, pinagpalagay ko na lang na yun nga siguro ang Ma'am Ganda na tinutukoy ni Kuya Broom. Dahil yun na lang daw ang guro na hindi ko pa nakikilala. At isa pa, kinumpirma rin naman ng matanda na si Ma'am Sanchez nga raw ang pakay niya. Brad, okay na ako. Ikaw naman na mag-lunch. Okay po, sir. Sir, siya nga pala. Dumating po yung nanay ni Ma'am Ganda. Naghatid po ng pagkain. Nanay ni Ma'am Ganda? Opo, yung matanda po. Sigurado ka? Kay Ma'am Sanchez? Opo. Didit po yung tawag niya pero tinanong ko kung si Ma'am Sanchez ba, umuo naman po. Hindi naman Didit si Ma'am Sanchez eh. Bernadette? Baka po pala ayaw niya, Chief. Kahit na. Wala si Ma'am Sanchez ngayon. Nakalive ng ilang araw. Baka yung matandang baliw yung nakalusot sa'yo. Lagi nagpipilit pumasok dito yun eh. Kinabahan ako. Dahil magkakalahating oras na ay hindi pa rin lumalabas yung matanda. Mukhang nagpapasok ako ng isang trespasser. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko. Baka magnakaw ito. Manira ng gamit, manggulo sa classroom, o kaya ay mang-kidnap. Nanlamig ang buong katawan ko sa kaba, Miss Anne. Inutusan agad ako ni Kuya Broom na hanapin ang matanda
para ihatid palabas ng school bago gumawa ng problema. Pero minamalas yata ako, Miss Anne. Kasi, bago ko pa man mahagilap ang matanda, nagkaroon na ng komosyon sa isang classroom. May estudyante raw na sinasaniban. Ilang mga teacher ang nagpuntahan sa nasabing kwarto. Naglapasan naman ang ilang mga estudyante at pinapila ng ibang guro. Sa hindi kalayuan, may isang pamilyar na tao akong napansin. Nakaluhod sa harap ng malaking puno ng sampalok. May tinitirik na kandila habang bumubulong ng dasal. Walang duda, Miss Anne, iyon ang matandang nakalusot sa akin kanina sa entrance. Dali-dali kong pinuntahan ang matanda para kumprontahin. Inang? Anong ginagawa niyo dyan? Iyo, pakiusap. Hayaan mo akong matapos. Pauuwiin ko na ang anak ko. Ano po bang sinasabi niyo? Ikaw, piga na ako sa'yo matanda ka ha. Sandali! Parang awa niyo na. Patapusin niyo ako. Ilang beses ka ba dapat sabihan na hindi ka pwede rito sa loob, buwisit ka? Ano yan? Para sa niya mga kandilang yan? Nasasaktan ako, iyo. Siguro mangkukulam ka, no? No? Ikaw kumukulam sa mga estudyante rito? Hayop ka, halika dito! Sa totoo lang po, Miss Anne, naaawa ako noon sa matanda. Halata kasing nasasaktan na siya sa mahigpit na paghawak ni Kuya Broom sa braso niya. Halatang nanggigil ito ng husto sa pobreng matanda. Humupa rin po ang kaguluhan sa eskwelahan, Miss Anne. 3 estudyante raw ang magkakasunod na sinaniban. Mabuti na lamang daw at hindi pa nakakauwi ang pari na nasa malapit na chapel. Sa totoo lang po, Miss Anne, hindi ako naniniwala sa sanib. Pero napakahirap naman yatang ipaliwanag kung paanong kumalma lang ang mga estudyante nang pagpapatayin ni Kuya Broom ang mga kandilang itinirik ng matanda. Kinabukasan, matapos ang pangyayaring yon, sa exit na ako inassign. Nagpatawag naman ng meeting si Kuya Broom sa aming mga security guard ng school. Inanunsyo niya na malilipat ang oras ng duty ko sa panggabi. Pero siya pa rin ang makakasama ko. Pakiramdam ko noon, sadya akong inilipat sa night shift dahil sa nagawa kong kapabayaan. Kaya naman, hiyang-hiya rin ako kay Kuya Broom noon. Hindi naman siya galit, pero parang nanlamig ang pakikitungo niya sa akin. Iniisip ko na lang na baka napagalitan siya ng dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Kaya nilapitan ko siya matapos ang meeting. Chief, pwede ka po ba kayo makausap? Ano yun, Jason? Gusto ko lang po sanang humingi ng sorry sa kapalpakan ko kahapon. Mukhang napagalitan po yata kayo dahil sa akin. Nadamay pa po tuloy kayo. Ayos lang, ganun talaga eh. Saka naiintindihan ko naman bago ka lang. Mas okay na rin na sa panggabi ka muna. Okay lang yun, wag mo isipin. Salamat po, Chief. Yung matanda po, kilala niyo po ba yun? Si Aling Pasita. Matagal na rito yun. Baliw yun.
Sabi nila, manghuhula raw yun sa Quiapo dati. Ewan ko kung bakit nangungulit na pumasok dito. Mangkukulam yata yung hayop na yun eh. Nakita mo naman, di ba? Iniisip ko lang po kung anong koneksyon niya kay Ma'am Didit. Ibig ko pong sabihin kay Ma'am Ganda. Di ko rin alam. Ngayon ko lang narinig yung Didit eh. Tatanungin ko si Ma'am Sanchez. Ang alam ko, nandyan na siya eh. Kinahapunan noong araw rin na yon, Miss Anne. Pag-uwi ng mga estudyante ay ginawa ko na ang mga responsibilidad ko. Ang mag-inspeksyon sa mga classroom. Siguraduhin walang naiwang bukas na ilaw, bentilador o pinto. Habang naglalakad sa isang pasilyo, nakasalubong ko naman ang isang guro. Naalala ko na naman tuloy ang Ma'am Ganda na tinutukoy ni Kuya Broom. Ngayon ko lang siya nakita, kaya iniisip ko na malamang ay siya na ngayon. Good afternoon po, ma'am. Magandang hapon din po. Kayo po ba si Ma'am Sanchez? Ngayon ko lang po kayo nakita eh. Bago ka rito? Opo. Ako si Didit. Oo nga po eh. Kumusta po pala yung nanay niyo? Nanay? Si Aling Pasita po. Hindi pa kami nagkikita. Ano yun? Parang may bumagsak ah. Sandali lang po, ma'am ha. Okay lang po, kuya. Mauuna na rin ako. Sige po, isasara ko na rin po to eh. Pagkabalik sa entrance ay ikukwento ko sana kay Kuya Broom ang tungkol kay Ma'am Didith. Pero dinatnan ko siya na may kausap na teacher. Pumipirma ito sa logbook habang kinukwento ni Kuya Broom ang mga naganap kahapon. At ikinagulat ko nang ipakilala sa akin ni Kuya Broom kung sino ang gurong yon. Brad, liga rito. Ito si Ma'am Sanchez, a.k.a. Ma'am Ganda. Bolero talaga tong si Chief eh. Siyempre, ikaw pa. Good afternoon sa'yo, kuya. Si Jason, ma'am. Bago nating tropa dito. Brad, okay ka lang? Kasi sir, may nakita po akong teacher doon. Yung Ma'am Didit. Akala ko po kayo yun eh. Aba, may teacher pa ba doon? Wala na, nag-out na lahat. Sila Ma'am Ganda ang huli. Saka confirmed. Hindi Didit ang palayaw ni Ma'am Ganda, kundi Badet. Kuya Jason kakakilala lang natin na nanakot ka na. Bad ka ha? Naku, takot pa naman sa bumutong si Ma'am. Uuwi na ako, Chief. Bukas na lang ulit. Salamat. Bye, Kuya Jason. Grabe ka, tinatakot mo ko ha. Sorry ma'am. Joke lang. O sige na, dyan na kayo Bye. Speechless po ako nung mga sandaling yon, Miss Anne. Takang-taka at gulong-gulo. Mukha namang hindi nakikipagbiroan sa akin si Kuya Broom nang sabihin nitong wala ng teacher sa loob ng paaralan. Kinakabahan na po ako noong mga oras na yon, Miss Anne. Pero kahit may kakaiba na akong nararamdaman, pinilit ko na lang na baliwalain sa ngalan ng trabaho. Noong sumunod na duty,
Sa panggabi na nga kami nilagay, Miss Anne. Patay na ang mga ilaw sa lahat ng building at pasado 8:00 na ng gabi. Magkasama na kami ni Kuya Broom at sarado na ang 2 gate. Kapwa kami nakatambay noon sa opisina. Nanonood ng TV habang nagpapababa ng kinain. Naabala ang pagre-relax namin nang marinig namin ang pagkatok sa gate. Salbahe ka! Ano na? Bakit mo pinatag si Marian Rivera? Bakit? Hindi mo ba nakikita na ako si Marian Rivera, ha? Tingnan mo nga Brad kung sino yun. Sige, Chief. Aling Pasita? Hindi nagkamali ang mga baraha ko. Nandito ka nga ngayon. Aling Pasita, gabi na po. Pasensya na po kayo, ha? Ikaw talaga ang ipinunta ko rito, iho. Kailangan ko ang tulong mo. Papapasukin mo ako ngayon. Sorry po, Inang. Bawal po kayong pumasok. Nagtatrabaho lang din po ako rito, Iho, alam mo bang bukas ang 3 mong mata? Nararamdaman ko. Matutulungan mo ako. Mahahanap mo si Didit para sa akin. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo, Inang. Ikaw na naman? Ang kulit mong matanda ka. Umalis ka na. Sige na. Gabing-gabi na. Kapag ganyan, wag mo nang papansinin para hindi na pinahahaba yung usapan. Opo, Chief. Sorry uli. Umalis din naman ang matanda, Miss Anne. Pero tumatak sa akin ang sinabi nito na bukas daw ang third eye ko. Napaisip na lang ako. Lalo na nang maalala ko ang misteryosang si Ma'am Didit. Ano ba talaga siya? Noong gabi rin na yon, ilang minuto bago mag-12 ng hating gabi, ay lumabas ako pansamantala. Nagpahangin ako ng bahagya sa guardhouse, habang tulog naman si Kuya Broom sa opisina. Ayoko namang sabayan din ng tulog dahil nga may kapalpakan pa akong nagawa noong isang araw. Habang nagpapahangin, Miss Anne, ay may natanaw ako sa madilim na bahagi ng eskwelahan. Napansin ko na may naglalakad papunta sa garden. Gigisingin ko sana si Kuya Broom para tanungin kung may kasama ba kaming nag-overnight din dito, gaya ng janitor. Pero nagdalawang isip ako. Baka kasi mamaya ay kaming dalawa lang pala talaga. Siguradong mapapasama na naman ako dahil may nakalusot na naman sa akin. Kaya sa halip na gisingin siya ay ako na mismo ang nag-inspeksyon. Bit-bit ang flashlight. Madilim ang paligid at nakakakaba ang lamig ng hangin. Noong nasa garden na ako, Miss Anne, wala akong nakitang tao. Pero napansin ko naman na bukas ang security grill ng isang building. Wala po talagang kandado yon dahil sira na. Pero nakapagtatakang nagkaroon ito ng siwang kahit palapat na lapat ko naman itong isinarado kanina. Bakit bukas to? Sinarado ko to kanina. Hindi kaya... Tao po! May tao ba dyan? Ilang beses din akong nagtawag pero walang sumasagot. Sumuko na rin ako dahil bigla na lang akong pinanindigan ng balahibo sa di malamang dahilan. Para bang may
nakatingin sa akin na hindi ko nakikita. Nagdesisyon na lang akong isarado uli ang grill at bumalik na lang sa opisina. Naalala ko kasi bigla yung sinabi ni Aling Pasita kanina na bukas daw ang ikatlo kong mata. Noong pabalik na ako, halos malaglag ang puso ko sa gulat dahil bigla na lang may lumitaw na tao sa harapan ko. Inang! Iho? Pambihira. Hatakin ako sa puso sa inyo eh. Paano po kayo nakapasok dito? Tulungan mo akong hanapin ang anak ko. Nakakulong siya rito. Inang, natatakot naman po ako sa inyo eh. Kailangan kong mahanap si Didit. Kailangan ko siyang mapakawalan dito. Kailangan ko siyang mapatawid. Ano po bang mapatawid? Tsaka si Ma'am Didit, nakita ko po siya nung isang araw eh. Ano po ba talagang Matagal nang patay si Didit. Nagpakamatay siya. Nagpakamatay ang anak ko dito mismo sa loob ng paaralan. Pinagsisisihan niya naman ang ginawa niya. Pero ayaw pakawalan ng demonyo ang kaluluwa niya. Putrakis, ba't may demonyo? May demonyo sa paaralang ito, Iho. At ayaw niyang pakawalan si Didit. Aling Pasita naman, walang ganyanan. Chief! Chief! Kuya Brom! Si Aling Pasita pumuslit dito! Hindi siya magigising. Nagtirik ako ng kandila sa sampalok para makatulog siya ng mahimbing. Tulungan mo lang ako, Iyo. At hindi na ako manggugulo pa uli. Miss Anne, sa totoo lang, hindi naman sana ako maniniwala sa kwento ni Aling Pasita kung hindi niya lang nabanggit ang pangalang Didit. Malinaw na malinaw ko pang natatandaan ang mukha ng nasabing guro na tinutukoy sa akin ng matanda. Hindi ako makapaniwalang patay na pala ito at kaluluwa lang ang minsang nakausap ko. Aaminin ko, Miss Anne, natatakot ako sa mga kinikilos ni Aling Pasita. Lalo na nang sabihin niya ang tungkol sa kandilang sinindihan niya para hindi magising o maalimpungatan si Kuya Brom. Hindi ko maintindihan kung albularya ba siya o mangkukulam. Isa lang ang malinaw. Hindi siya pangkaraniwang matanda lang. At mas makabubuti na lang din sigurong sumunod dito. Para lang matapos na. Nang makarating siya sa isang classroom, ay huminto siya at pumasok. Sumunod na rin po ako. Bigla naman siyang naglabas ng mga kandila, posporo, botelya na may lamang tubig, at isang baso ng asin. Para saan po yung mga yan? Tulungan mo ako. Kailangan nating gumawa ng isang malaking bilog gamit ang asin. Ako na ang gagawa. Ikaw ang magsindi ng mga kandila. Opo. Makinig ka, Jason, Iho. Bukas ang ikatlo mong mata. Ikaw ang tatawid para hanapin ang anak ko. Kailangan mo siyang papasukin sa loob ng bilog na ito at huwag kang magpapasindak sa anumang nakakatakot na ipapakita sa iyo ng demonyo. Hindi ko po maintindihan, Aling Pasita. Ano po bang gagawin ko? Umupo ka rito sa loob ng bilog. Dito sa harap ko. At hawakan mo ito. Ano po ito? Agua bendita. Huwag kang papayag na mahawakan ka ng nilalang na magpapakita sa iyo. Gamitin mo itong pantaboy.
Iniwan ko si Aling Pasita at sinunod ang mga utos nito. Saka kami umupo sa harap ng mga kandila. Dito na nga nagsimulang magdasal ang matanda. Biglang lumamig ang hangin, Miss Anne. Nagsimula akong kabahan. Alam ko kasing may kakaibang nangyayari sa paligid. Pero mahigpit na pinagbawal sa akin ni Aling Pasita na dumilat dahil posible raw akong masaniban. Siya raw ang magsasabi kung pwede ko nang ibukas ang mga mata ko. Pero may kakaiba talaga, Miss Anne. Lalo na nang matapos ni Aling Pasita ang dasal niya. Aling Pasita? Aling Pasita, nandiyan pa po ba kayo? Huwag kang didilat! Nakapikit po ako. Pero bakit ganoon? May nakikita po ako kahit nakapikit. Nasaan po kayo? Nandito lang ako sa harap mo, iho. Anong nakikita mo? Nakikita ko po yung kandila sa harap natin. Yung asin. Pero kayo, wala po kayo eh. Para po ako nasa kawalan. Nakatawid ka na. Tumayo ka at humakbang palabas sa asin. Natatakot man sa nararanasan, ay sinunod ko po ang utos ni Aling Pasita. Sa isip-isip ko, gusto ko na lang na matapos na ito. Lumabas po ako sa asin na nakapalibot sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Kandila at asin lang ang nakikita ko. Walang sahig, walang dingding. Panay kawalan lang po ang paligid, Miss Anne. Nang makalabas ako ay nagsimula uling magdasal si Aling Pasita. At lumitaw sa harap ko ang isang pamilyar na babae. Ma'am Didit? Nakita mo na siya? Iho, maganda ka. Akayin mo siya sa loob ng asin. Ihanda mo ang kalooban mo. Lumapit po sa akin ng kusa si Ma'am Didit. Hindi nagsasalita. Kumapit sa mga kamay ko, pero ako mismo ang napabitaw. Bigla po kasing may nakapangingilabot na nilalang ang lumitaw sa likod ni Ma'am Didit. Pulang-pula ang balat, itim ang mga mata. May matatalas na ngipin at may malaking sungay. Aling Pasita, may demonyo. Ayaw pakawalan si Didit. Huwag kang magpapasindak! Yung agwa bendita, gamitin mo! Hindi kayo mananalo. Sa akin lang si Didit. Palayain mo na si Didit, demonyo ka! Mamamatay ka ng Jason. Susunod ka na sa tatay mo. Jason! Huwag kang makikinig! Huwag kang magpapasindak! Hindi mo ako masisindak. Umalis ka. Umalis ka dito. Mas malakas ang Diyos ko sa'yo. Alis! Matagal din po akong nakipag-argumento sa nilalang na nakikita ko, Miss Anne. Lakas lang po ng loob ang baon ko at ang pananampalataya. Maya't maya ko sinabuyan ng agwa bendita ang nilalang hanggang sa nawala ito at naglaho. Nagawa ko rin pong papasukin si Ma'am Didit sa loob ng asin na ginawa ni Aling Pasita kanina lang.
Unti-unti ay naging kalmado ang paligid. Natigil ang mga pagkalampag. Humina ang ihip ng hangin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noong mga sandaling yon, Miss Anne. Nakikita ko sa harapan ko sina Aling Pasita at si Ma'am Didith. Magkayakap at emosyonal. Nagpapaalam sa isa't isa. Naantig din po ang puso ko sa nasaksihan ko. Nawala lang ang aparisyon ni Ma'am Didith nang idilat ko na ang mga mata ko. Kahit paano po ay naging masaya naman ako sa kinahinatnan ng lahat na napakahirap paniwalaan. Tunay pong kakaiba ang karanasang yon, Miss Anne. Kung hindi ko yon naranasan at may ibang magkukwento sa akin, baka hindi po ako maniwala. Masaya naman po akong maging bahagi ng pambihirang pagkakataon na yon at makatulong kay Aling Pasita at sa kaluluwa ni Didith. Pero aamhinin ko, ayoko nang maulit pa ang karanasang yon. Lumipas po ang gabi na parang walang nangyari. Nang magising si Kuya Broom, wala siyang kamalay-malay sa mga naganap sa loob ng paaralan. Iniisip ko na lang po noon na ang mahalaga ay nakatitiyak na akong hindi na mauulit pa ang insidente ng mga sanib sa paaralan. 6 na taon din akong nagsilbi bilang gwardya sa eskwelahang yon, Miss Anne. Nagkaroon na rin ako ng mga kakilalang guro. Hindi na nagpakita sa akin uli ang kaluluwa ni Ma'am Didith. Hanggang ngayon, malaking tanong pa rin sa akin kung bakit nagpakamatay si Ma'am Didith at kung ano ang kwento niya. Hindi ko na rin kasi nakikita si Aling Pasita mula noon. Pero sa trabaho ko ngayon sa bangko, ay dala ko pa rin ang kakayanang makakita ng mga kaluluwa. Ang kaibahan lang, Miss Anne, ay natutukoy ko na kung buhay ba ang kaharap ko o isa ng multo. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Criza Penis, Moises Jr., Eman Josh Santos, Angelica Gacosta, Bernadette Arcalas, Ethan Redondo, Bradley Vincent, Amy at Jimwell from Gingog City, Lyra Queen, Janine Centino, Brian. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kina Dine Villegas at Feli Operiano. Sabi ni Dine, "More power to KT and SB channel. Ang ganda talaga ng mga stories sa channel ninyo. Namimiss ko tuloy si Daddy. Siya ang madalas makinig sa radyo ng mga drama, pati yon horror narrations." Sabi din ni Feli, "Thankful talaga ako sa channel ng KT and SB dahil binalik nito ang memories ng aking lolo nung buhay pa siya. Mahilig sila magkwento ni Lola sa aming mga apo ng mga kababalaghan at katatakutan bago kami matulog. At isa din sa childhood memories ko ang makinig sa radio drama araw-araw dahil wala pa masyadong TV noon. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo po kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.